nagagalak siyempre at natutuwa yung prosecution na favorable yung action ng impeachment court dun sa twin request. So it was a twin ruling, pareho grant with certain limitations lang, with certain exceptions including the foreign currency. So ito ay tagumpay ng katotohanan, tagumpay ito ng pananagutan. At hindi lang ito tagumpay, hindi po ito, ang usapin dito, hindi tagumpay ng prosecution o tagumpay ng defense, tagumpay din ito ng impeachment court because we are seeing here na the impeachment court is upholding its constitutional authority. Hindi ito nagpa-conscript, hindi ito nagpahina dun sa mga supposed na mga confidentiality provisions ng mga batas, ng mga ilan-ilan na mga batas, kasama na dyan yung National Internal Revenue Code, tsaka yung sa AMLA, especially yung Section 8A. So ang parang pinakamensahe ng impeachment court is that hindi naman mga absolute yung mga prohibition, yung mga prohibition on disclosure, yung mga confidentiality provision, so it cannot negate its constitutionally vested powers. So maganda rin dito ay yung pagtatanggap, pag-i-issue ng subpoena even covering yung since 2007, yung mga preterm evidence. The only limitation there is that it's supposed to be not to establish any new or independent impeachable offense. Wala naman talaga. When prosecution requested for those subpoena, ay hindi namin ginawa yon para makapag-establish ng another ground. Kasi malinaw naman sa amin yung mga grounds na mga linagay sa articles of impeachment, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft, and corruption. So, basta ba hindi nag-establish at precisely wala pong ine-establish na bagong ground o bagong impeachable offense, kundi yung para lang ma-establish, makita yung factual baseline, yung comprehensive baseline ng pag-accumulate ng mga assets na yon, ng mga properties na yon from day one, from the time that the respondent became a public official. Isa pang maganda is yung naisama nga yung mga assets and mga financial interest ng asawa, ng spouse. No? So because the prevailing property regime is absolute community of property. So yan po, this is really a very good day for the prosecution because of the grant. So wala nang hadlang sa paghanap ng katotohanan, sa pag-produce ng mga subpoenaed records na yan or subpoenaed documents from the AMLAC, from the banks and banking institutions, and from the BIR. To add lang yung kay Kong Leila, no? Nabanggit niya na ito ay malaking hakbang patungo sa katotohanan. At for me, this is a big win for the madlang people. Malaking panalo to na makita rin ng tao lahat ng mga bank records at na-allow to ng impeachment court. At abangan po natin yung mga susunod na araw. Napakaganda po nung sinabi ni Congressman Shell Joc, no, na walang confidential sa katotohanan. So gusto ko lang ulitin yun. Thank you.